Magandang araw po sa inyong lahat mga kabatyas. Ayan, iba na naman yung background ko. Nandito po kami ngayon sa Sinamongan, Capiz. Ang ganda pala dito sa Capiz eh. Tahimik at maaliwalas, ang ganda ng kapaligiran. Okay, ngayon naman po i-analyze natin ang naging bakbakan nila Abdusattorov and Wesley So dito sa kanilang round number 7. At pagkatapos po nito, susunod naman natin mamaya kabukod na video ang matindihang nagkapisakan din sa laro nila Firouzja. Okay? Ang ginawa ni Abdusattorov nag D4, Knight F6 si Wesley, C4, E6, Knight C3, Bishop B4. Pinasok ni Wesley ang agresibong Nimzo Indian defense at dito nag E3, C5, ayun, para iritahin kagad ang sentro ng puti. Knight E2, D5, o yan talaga ang bakbak niyan eh. Nag A3 para i-neutralize na yung bishop. Umatras lang dito si Wesley at kinaptura ng pawn sa C5. D takes C4. Nako, yari ka na Abdusattorov. Queen to queen variation yan pero inayawan. Yun ang naging problema dito ni Wesley. Inayawan yung hamon niya ng exchange. Nag-castle. Knight G3, ayan, para kukuhanin na yung pawn. Nag B6. Nag Bishop takes C4 at hinayaang mabawi ang pawn sa C5. Pero bakit naman kaya ganoon ano? Hindi ba pwedeng capturein muna yung pawn sa B6? Ano mangyayari pag kinapture? Mag-B-Bishop A6, yun pala yun mga kamatyas. Imiminti na yung pawn sa C4 na malakas dahil nakokontrol yung D3 at B3 at nakakapagpanikip ng galawan ng puti dito. So pagpalagay na natin, manginain ang puti dyan, rook takes A7, tapos may paparating na rook D7, mga ganon. At ang mabigat dito, dahil na-maintain ang pawn sa C4, maaaring mag-knight C6 at mag-knight E5, dalhin, ihatid ang kabayo papunta po sa D3 square. Napakainam at napakalakas nito. Okay, kaya pala. Kaya dito, balik tayo sa linya, kinakapture yung pawn sa C4, nag-B takes C5, castle, ayan, bookline pa rin, ano? At nag-knight BD7, queen C2, angat, connect ang mga tore, bishop B7, develop, at nag-rook FD1, syempre develop ang tore papunta sa sentro, at nag-H5, ayan. Hindi na pala bago sa kanila ito, bookline na bookline ito, pero sa akin bago ito. hindi pamilyarado, no? Mag-H4, ayan, ang idea ng H5 para iritahin, atakihin ang knight sa G3, at dito nag-H3. Ayun, at lumabas sa kamay ni Abdusattorov ang novelty mga kamatyas dahil po ang old line ay Knight GE4. Simpleng ilalagay lamang sa gitna ang knight para maging aktibo. Okay? O, dito tayo ngayon sa novelty ni Abdu. Nag H3, tinuloy pa rin ni Wesley H4, Knight GE4, Knight takes E4, Knight takes E4, Bishop takes E4. Talagang nilubos-lubos ni Wesley, the master of exchange. Nag-Knight F6 muna para may atake. Yun nga lang mga kamatyas, kapansin-pansin po, no? Yung pawn sa H4 parang hindi maganda pakiramdam ko dyan, parang overextended. Nag-Queen C2 para mapanatiling depensado ang bishop at dito nag-queen to B6 si Wesley. Ayun. Bakit kaya hindi pa nilubos-lubos ano? Capturing na lang. Sa bagay, pagka kumapture ng tore, may tempo sa reyna, parang tinulungan pa ang puti na magkaroon ng agarang mabilis na D-file control battery. At dito nag Queen A4, pinowersa na talaga ni Abdu, kumapture, and nag Rook takes D2, at dito nag Rook A D8, panibagong hamon sa D-file. Syempre, pagka ganyan po ang itsura, nino-neutralize talaga yan. Pero dito, grabe good move na natumbukan ni Abdusattorov ang piling-piling tira. Number 1 line din ng computer engine Stockfish ang Rook C2. Kakaiba mga kamatyas, ano? Kasi kung ako dito ang puti, ang unang-unang iniisip ko is titira ako dito ng Rook AD1 para ma-maintain ko ang D-file, mapanatili ko yung, di ba? Na-control ko na. Ako nga nakauna eh. Kung ako puti, ako nakauna sa D-file eh. Tapos siya pa yung lilihis. Oh. Pero ang purpose ng Rook C2 na ito ay para tingnan ang weak C5 pawn mga kamatyas.
So sa usapan pong pawn structure, 3 pawn islands lumalabas ang sa black, samantalang sa puti 2 pawn islands lang. Mas marami kang pawn islands, mas poproblemahin kasi obligado may didepensahan kang isang island doon o kung minsan dalawang islands pa, kailangan mong depensahan dahil kukulitin ka ng atake. Ayan. At dito nag-Queen B7 si Wesley. Ang tirang naging questionable sa computer engine na ginagamit natin sa panahon ngayon. Dapat daw po ang tira ay G5. Ayan pala. Para itong G5 ay makapaniguro ang black na yung pawn sa H4 depensado. Hindi na malalansipan na kapag umalis ang bishop E2 halimbawa, mahahagip pa na makapture ng buong-buo yung pawn sa H4. Yun nga lang, ang kinakatakutan siguro ni Wesley, oo nga, depensado ang H4 pero nakataya naman, kompormiso naman ang shield ng black king. Pero sa computer po, ito tira, matapang, ano? Balik tayo. Okay, balik tayo sa ginawa na Queen B7. Ayun, natumbukan dito ni Abdu Saturov ang napakalakas na tira. Bishop E2, simple lang pong atras. Nakatret ang pawn sa H4, nakatret ang pawn sa C5. At nag-Queen E4, ayan, hinamon ng Queen to Queen at ayaw talaga ni Abdu Saturov. Kaya hindi magamit ni Wesley talaga yung kanyang power of endgame Kasi iniiwasan yung Queen to Queen niya Queen F5 at dito po nag-Rook AC1, another precise move. Pahinog muna yung C5, pahinog muna yung H4. Pero alamin muna natin, halimbawa mga kamatsas, capturein na yung pawn sa H4, ano mangyayari? Mabibigyan kasi ng pagkakataon ang tore ni Wesley na makapenetrate ng napakalakas sa second rank. Na syempre, didepensahan yung bishop, di pwedeng umalis, may queen takes F2, tapos kakapturein lang ng simple ang pawn sa B2. Nakakain nga sa H4, meron din namang bawing kagat sa B2. Kaya timplado. Balik tayo mga kamatsas. Kaya dito nag-Rook AC1 muna si Abdu at nag-Rook D2. Ayan na. Double attack at yun ang kaibahan ng may Rook C1. Pag-capture sa C5 with tempo attack pa sa reyna. Hindi pa siya basta-basta makagawa ng plano si Wesley, E5, hinarangan at pagkakataon para babaan, depensahan ng bishop at isalba din ang pawn sa B2. Nag-Rook FD8, ayan. Okay, para ma-maintain ang second rank control. Pero dito mga kamatsas, talagang wala. Talagang tumbok na tumbok lahat ang tira ni Abdu Saturov. Brilliant move. Sige po, pakiguess nyo, pang-puzzle ito. Ang ganda. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda naman ng tira. Queen A5. Grabe namang brilliant move yan. Eksaktong-eksakto sa computer engine. Nag-Knight E4 si Wesley para depensahan ang tore at the same time may atake sa pawn F2. Pero teka muna mga kabatyas. Alamin muna natin ng klaro. Ano mangyayari kung capturein ang tore? Mayroon kasing capture muna sa tore, check pa. Okay, pag nag-King H7, mag-Rook C2, Queen takes C2, may Bishop D3. Ayun huli ka, 'di ba? Yan yung sinasabi ng mga veterano nating players, huli ka Balbon, o 'di ba? Mahuhuli. O kaya dito nag-Knight E4 muna si Wesley. Okay? At nag-Bishop F3, napaka-eksakto ng tira, Nag-Rook 8D6, wala talagang magawa kundi mag-intay na lamang. Ano kaya ang plano nito? Rook 8D6, umangat lang. Nag-Queen B4. Nako, another heavyweight move. Ayun, may threat dito sa knight. Another heavyweight move. Ayun, kumapture na sa C2. Rook takes C2. So, safe naman ang ilalim. At dito, nag-Knight G5. Ayan, para may threat sa tore, may threat sa knight. Pero sinimplihan lang po Nakipagsabayan lang dito si Abdu Knight takes F3 check. So ganito na lang ang pinasok ni Wesley para makadamage siya kahit papaano ng pawn structure. Okay? So naganap na po yung gusto ni Wesley ng mga exchange pero hindi pa rin easy. Nag-Queen B8 check. King H7, saka kumapture sa pawn E5. Ayan. Yung pawn sa B2 po ay kitang-kita depensado. Naku po, paano babawiin ni Wesley ito? Nag G6
at nag-queen d4. Another strong threat na naman. Ayun na naman, ang daming threat mga kamatsas. Multiple threats ang binitawan ni Abdusattorov. At kung makikita nyo po sa evaluation bar, plus 6.3 na yung ganyang tangkad ng evaluation bar sa puti. Nag-king g8. Ayan, pero sinimplihan lang po eh. Queen d8 check, king g7, at nag-queen takes h4, queen takes b2. Ayun, dito po huling bitaw ay queen d4 check. Kwentado na pala ito ni Abdusattorov at naparesign ang ating pambatong si Wesley. Ayun. Medyo malungkot pero ganun talaga chess mga kamatsas. Hindi kasi umubra yung yung mga exchange no? Yung maaga sanang na exchange kay Wesley na ako eh. Kaso mautak tong si Abdusattorov, hangga't maaari iniiwasan niya muna yung early exchanges tapos kinukomplicate niya. Yun medyo parang nagkaroon ng mix up doon kay Wesley. Okay, bakit po nag-resign? So, kwentahin natin. Pag nag-queen takes d4, obligado e takes d4. So, ito po ay king and pawn ending. So, may double pawn. Halimbawa, kung ang gawin ay king f6 para lapitan kaagad on time, may king f1. Ito po yung ibig kong sabihin na kwentado ni Abdusattorov bago niya pa gawin. So may king d3. Halimbawa kung mag g5 dito para controlled yung tempo sa king side, mag f4. Kwentado, no? Papakain. Pag kinapture yan o dh4, lalabas dalawa na pass pawn yan. H at nasa d. Okay, samantalang yung f pawns, double pawn and isang sangga lang ng f pawn, wala na. O mangyari habulin yan ni Wesley. H5, king f5, d5, dalawa. Lulusot dyan, parang patintero yan mga kamatsas. Gipit na yung space. Meron talagang isa na makakalusot sa dulo, sa base. Okay. At halimbawa, pag f4, halimbawa kung mag f6 naman dito, kakapturein lang po yung pawn, capture and mag a4, a5 and magki-king e3. Wala na, uubusin lang ang tempo eh. So pag nag king d6, king e4, yan very basic, d5 check, king d6, king d4, king d7, king e5, king e7, d6. Oh, ito po yung mga teknikan diyan, king d8, king e6, king e8, d7 at dito po titira ng f3 para may isang tempo. Ayan, at obligadong aangat ang king and then king e7 then promote to queen. Okay? Nadali ang ating Wesley. So okay, mamaya po isusunod kagad natin yung bakbakang Firouzja versus sino ba nakalaban ni Firouzja. Malakas ang nakalaban ni Firouzja eh. O nagkapisakan eh dun sa laban na yun eh. Si Firouzja, siya ang leading ngayon. O tingnan natin kung nanalo pa o tabla o natalo. Yan ang aalamin natin sa ating next video mga kamatsas. Doon ko na rin po ipapakita yung standing. Pero sa ngayon, maganda pa rin naman ang standing ni Wesley kahit natalo siya kay Abdusattorov. Okay po mga kamatsas, maraming salamat po. At shout out po sa mga kapisnon. Ayan, mga nagko-comment po, no? Yung mga taga-copies po, comment lang po kayo sa ating comment section below. Hello po, shout out sa inyong lahat. Wala po akong pagkakataon na ma-meet kayo kasi very busy po. Umiikot kami dito sa Panay Islands. Ang next namin ay sa Iloilo. Ayan, meron po kami mga activities dito na ginagawa mga kamatsas. Okay, at maraming salamat po at muli nagpapaalala si Coach, ang atin pong online training ay sa darating na September 23, God willing po, no? Nag-open ako ng online training for beginners, intermediate and advanced level. Kung gusto niyo po mag-improve ang inyong paglalaro, ang inyong ratings and papaano kayo mas gumaling pa, mabata kayo towards to become a tournament player, mag-enroll na po kayo. Okay po, so ang details ay posted lang sa ating Facebook page Kamatsas. Ganun din sa ating YouTube community tab. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.